Another 10 ulit po. 10 minutes. Nakasit. Ayaw po. Ayon sa Mateo 7, chapter 7, versikulo 13 hanggang 14. Pag 10 minutes, Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang luhoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makikit ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangangasumpong doon. Piliin po natin kung saan pintuan po tayo dapat pumunta. Huwag po tayo doon sa pintuan papuntang impyerno kasi siksikan na po ang tao doon. Maluwag pero ang pintuan, siksikan na kasi maraming pupunta. Ang magandang balita po, mga kaibigan, ito po ang magandang balita. Kung may problema po, ang magandang balita, may solusyon. Man. Ang solusyon ay binigay na po ng Diyos. Ang solusyon, papuntang langit. Sabi ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Katapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito po yung ating kasagutan ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever po, kung kahit sino po, walang pinipili, whosoever believeth in Him, should not perish but have everlasting life. Ang everlasting life po, hindi po sa impyerno, sa langit po yan. Sapagkat ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Saan po mapahamak? Doon po sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ay sino naman po ang hindi gusto pumunta sa langit? Lahat tayo gusto pumunta sa langit. Kaya nga po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos, ipinapakita sa Biblia kung ano ang itsura ng impyerno. Pinapakita po sa Biblia ang itsura ng impyerno para tayo magkaroon ng idea. May matakot tayo sa sinasabi ng Biblia. Ang impyerno ay dagat-dagatang apoy. Kaya po ang tahanan ni Satanas at ang mga diablo at ang mga hindi matutuwid, doon po napupunta. Magsasama-sama po. Ayaw ng Diyos na tayo mapunta doon. Marami na pong kaluluwa doon. Huwag na po nating dagdagan, mga kaibigan. Kaya ang Diyos, ibinigay ang Biblia para ating pag-aralan. Ito'y ating malaman, maintindihan. Ang impyerno ay hindi po biro. Ang kamatayan po, maaaring dumating anumang oras. Sabi ng John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but me. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ang ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito po ang solusyon ng Diyos, ang kanyang anak, si Jesus Christ, mga kaibigan. Sabi ng John chapter 3 verse 36, He that believeth on the Son, kung sino po ang maniwala kay si Kristo, at everlasting life, at kakaroon ng habang buhay. And he that believeth not the Son, at kung sino naman po ang hindi maniniwala, not see life, kundi, but the wrath of God abideth on him. Ang sumampalataya, mga kaibigan, sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumama. Kaya nga po, piliin po natin, mga Panginoon, mga kaibigan. Ano ba ang kailangan nating gawin? Kailangan natin gawin. Malino po. May instruction ng Bible. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9.
pagsisihan mo ang iyong kasalanan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Paano po ba yung sinasabing pagsisisi? Para ang paghuhukom, masigura natin ang hukom sa atin sa langit, hindi sa nagat-bagatang apoy. Ano ba ang pagsisisi? Una po, aminin po natin na tayo makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Walang nakarating o kaluwatihan sa Panginoon. Walang righteous pagdating sa Panginoon. Kailangan nating aminin tayo makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas. Tagapagligtas para saan po? Mailigtas po dun sa dagat-dagatang apoy. Kailangan po natin mailigtas. At kinakailangan natin ang anak ng Diyos na si Jesucristo para tayo iligtas. Ang tanong, willing ka bang magpaligtas? Kasi si Jesucristo, willing siyang i-save ka. I-save tayo eh. At meron siyang kakayanan para magligtas. Ang isang problema ay tayo. Tayo ba ay willing na mailigtas ng Panginoong Jesucristo? Ayun po ay isang malaking katanungan. Pangalawa, talikuran na po natin ang ating kasalanan. Umiwas na tayo sa kasalanan. At manampalataya at tanggapin si Jesus Christ sa pamamagitan po ng panalangin. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus Christ, ay ikaw po'y manalangin. Pagsisiyan mo ang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ayan. Sabi niya na Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace we are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ang sabi po, ang kaligtasan pala ay grasya lamang po ng Panginoon. Ito'y biyaya lamang ng Panginoon. By grace we are saved through faith, sa pananampalataya. Hindi po tayo maliligtas sa sarili nating gawa. Hindi po tayo maliligtas dahil sa kayamanan. Ito lamang po ay biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, ipinagkaloob ng Diyos. Sapagkat sa biyaya ko, biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili o ng iyong gawa. Hindi po tayo maliligtas ng gawa. Isa lamang po ang sinasabi ng Bible pagdating sa kaligtasan, ang pananampalataya kay Jesus Christ. By grace through faith. Wala na pong iba. Ang Panginoong Jesucristo namatay sa krus. Bakit po namatay ang si Jesus Christ sa krus? Para hugasan ang ating kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Amen. Ang dugo ni Jesus Christ ang magliligtas at maghuhugas ng ating kasalanan. Siya po ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli. Ito po ay ating pananampalatayaan, paniniwalaan. Sabi na ng Romans chapter 10 verse 9 verse 9 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Sabi po doon, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa daliligtas. Ang tanong po, kaibigan, kailan ba natin ihahanda ang buhay natin para sa pagkatapos ng kamatayan? Nasabi ko po, meron po tayong pangalawang kamatayan. Kailan po natin